I'm doing live now. This is my third live. I do this live not because I want to, but I need to do live. Kasi kinakantsawan ako ni General Torre, ba't daw ako umiyak? Ang tapang pala talaga ni General Torre, no? He said, I just realized na Torre actually sent at least 20 personnel. Tapos, 20 personnel pala yung pinadala niya dito at halos yung area ko pinapalibutan ng motorcycles, private vehicles. Yung pumasok sa, yung dalawa lang na pulis na naka-uniform ang involved. So for all we know, I was not able to check the identity of those 20 personnel na pumunta sa area ko. 20 armed personnel, mostly Tagalog speaking. Tapos at least 15 people paakyat, panaog sa bahay ko from first floor to third floor from 12 a.m. until 4 o'clock, sending a police lieutenant colonel and a major to seize my phone and a personal computer. Tapos, I think, sabi ni Torre daw, ba't daw ako iiyak-iyak? Hindi ako umiyak sa takot, General Torre. No, sir. Naiyak ako sa galit kasi yung kalaban ko duwag. I am a civilian. I am an ordinary citizen doing some occasional blogging. Hindi po ako full-time blogging. But a general named Nicolas Torre sent an army of 20 non-uniformed personnel, Tagalog speaking, to raid my home, scaring my children, my wife, and my father, who is 80 years old. So, General Torre, yun ba ang symbol ng katapangan mo? A general of CIDG sending 20 armed personnel to my home in the middle of the night. Tapos sabihin mo, nangingiyak ako dahil you think it's an accomplishment on your part to harass me using the full force of PNP for your personal vendetta? Yan ba ang definisyon ng tapang mo? And then later on, I learned that you were in Cebu on the time of the rally, February 22. So, pumunta ka pa dito sa Cebu at di ka nagpakita sa akin. Tapos ako ang sasabihan mong duwag. I am an ordinary civilian, Mr. General Torre. And you are a general. What makes you think na matapang ka when you did not come to my house? Next time, you fabricate a lie na hacker ako at intimidate mo yung judge para mag-issue ng search warrant, magpakita ka naman sa akin, General Torre. Na-promote ka lang, General Torre, not because you did something good to the Filipino. You were a colonel before, and you used at least 2 battalions to 3 battalions of fully armed PNP personnel to harass a religious group, KOJC, and on the process killed at least 3 civilians, religious civilians, and then you got promoted into a general. Is that your accomplishment? Is that your... ito ba yung sinasabi mong matapang ka? Pumunta ka ng KOJC, fully armed,
may full battle gear ka pa, na sa tingin mo matapang ka, and in fact, you were using foreign military equipment to harass your own Filipino people, using helicopter and advanced electronic gadget para i-harass yung KOJC, tapos naging general ka. You work with a foreign military force, a superpower, na mostly represented by CIA, na ang CIA already published it many times that they bribe Filipino politicians, Filipino government employees, kasi kurakot daw ang mga Pilipino. Magkano ba, General Torre? You came to my home, you sent 20 armed personnel to my home, videoing everything, pinabidyo mo lahat yung bahay ko, and you were at the hotel, nanonood ka lang, ba't di ka pumunta sa bahay ko? Tapos, ang tapang mong magsabi na nangingiyak ako dahil, kunyari, matapang ka? You are a general, sir. Kung talagang totoong matapang ka, andito ako sa bahay ko, pumunta ka, magdala ka ng mga armed personnel mo for your safety. Pero gusto ko magharap tayo ng one-on-one. I'd like to see you in the eye na walang bodyguards, tayo lang dalawa. I want to see you kung matapang ka ba talaga. And I want to challenge you in any kind of fight na capable ka. Pwedeng suntukan, pwedeng barilan, i-general ka di ba? Pwedeng saksakan. Pero ikaw ang pumunta dito. Huwag ka magpadala ng lieutenant colonel, ng major, captain, corporal, na wala namang personal laban sa akin. Walang personal agenda. You know what? They told me, yung mga personal na pumunta dito, sir, hindi po kami kalaban. We are just following orders. And I understand. Kasi alam ng buong Pilipinas na you are ambitioning to become the next PNP chief. So General Torre, may ambisyon kang maging PNP chief. So kung gusto mong mangulo sa isang napakalaking organization na puno ng matatapang na mga pulis, dumaan ka muna sa akin. Dumaan ka sa akin. Ipakita mo sa mga pulis mo that you are capable of leading PNP organization. Dumaan ka sa akin, General Torre. Pumunta ka sa bahay ko, magdala ka ng isang batalyon, pero harapin mo ako mag-isa, papanoorin mo yung lahat ng PNP mo na personnel na takot sa iyo dahil sa ranggo mo, at harapin mo ako. Gusto mo magsampalan tayo? Okay, magsampalan tayo. The kind of fight that you chose. Matapang ka di ba? General ka Pinagtatawanan mo akong na umiyak. Oo, umiyak ako sa galit. Nagalit ako dahil duwag ang kalaban ko. Nagalit ako dahil gumamit ka ng mga taong walang kinalaman sa personal na objective mo sa akin. At inimbento mo pa na hacker ako. You lied to the Filipino people na nag-file ka ng cyber libel against me. Dahil yung post ko, nagkasakit ka. Tinanong ko lang naman kung nagkasakit ka. Balat sibuyas ka pala, ba't ka naging general? Tapos sabihin mo na naawa ka sa pamilya mo. You are a public employee. You are a public officer. Tapos balat sibuyas ka, General Torre. Alam mo na yung bahay ko Pinalibutan mo na, pinakita mo na ng mga, for all I know, you have your own private assassins watching my house. Do not use them. Huwag mo na gamitin yung mga inusinting mga polis na nagtatrabaho lang para may mapakain sa pamilya. Huwag mong gamitin ang mga colonel, mga kapitan para sa ambisyon mong maging CIDG chief. Do not send me lower ranking officers para iharas ako. If you want to take the credit na matapang ka, I challenge you. Come to my house and challenge me in any kind of fight. Are you willing to die, Mr. General Torre? Are you willing to fight one-on-one with an ordinary citizen, June Abinis?
wag mo na i-sacrifice yung mga career ng mga lieutenant, mga colonel, mga major para gamitin mo yung ambisyon mo para maging PNP chief. Pumunta ka sa bahay ko. If you will not come in 2 to 3 days, hahanapin ko yung bahay mo. Ako ang pupunta and challenge you personally, one-on-one. Not as General Torre, but as a civilian General Torre. I have nothing. I don't even have a gun. But I know how to pull a trigger. Partida na yan. But I want to face you. I want to see you eye to eye, General Torre, para makita mo rin kung duwag ba ako o sino ang duwag sa atin. Kung matapang ka, come to me personally. Do not use the PNP force. Do not use the government resources to harass me for your personal vendetta or personal agenda para bumango ka kay Bongbong Marcos. You already betrayed the Filipino people when you work the US military forces of harassing a religious group. Na-promote ka na nga ng CIDG chief by just harassing ordinary citizen, walang kalaban-laban, walang armas. And along the way, you killed 3 KUJC religious people? Yun ba ang badge of honor mo? Harassing civilians? Now, you pick me. Pinili mo ako, General Torre, dahil tingin mo, si John Abinis walang kalaban-laban against the whole government and PNP organization. Totoo yun. You have displayed, you have proven your point that you are very powerful. And what I have, wala. Can you imagine? I am doing this live as a way to answer you. But when you speak, you have the mainstream media, ABS-CBN. You have Inquirer echoing your statement, mocking me na fake news peddler ako, na duwag ako dahil umiyak ako. So, ang tapang mo, dahil nasa iyo ang PNP whole organization, the whole might of the PNP organization. So, ang tapang mo, General Torre, because you are itching to become the PNP chief. Sa lahat ng nakikinig na mga PNP personnel, tell CIDG chief, Nicolas Torre, Sir, pagbigyan mo yan si John Abinis, kayang-kaya mo yan sa suntukan o barilan. You are a general after all. Patulan mo, sir. Huwag kang duwag, sir. Aantayin kita dito sa bahay ko, General Torre. Magsampalan tayo, magsuntukan tayo, weapon of your choice. But one thing I assure you, I am ready to die to tell the truth. Ayaw hagita ang Bisaya, bay. Istingyawa ka. Sige, gamita tanan kay tag-isa raman tag kinabuhi. Nag-praise pa sa'yo ang HOR for filing a libel case. You did not file a libel case against me because there is not enough evidence to prove that I made a libelous act against you. Nag-share lang ako na nagkasakit ka ba ng totoo. Tapos sabihin mo, nagbalat sibuyas ka, na-stress yung family mo. Tapos, paano ka gumanti? Ginawa mo akong hacker. And you use a police major and another officer na magsinungaling that I hacked the PNP computer system. Huwag kang magtago sa PNP organization. Huwag kang magsinungaling. At kung sa tingin mo, hindi ka ready humarap sa akin ng personal o physical na confrontation, magharap tayo na andyan yung media. Kasi every time magsalita ka, mainstream media yung sayo. Sa akin wala. Kaya nga dito ako nag-live Personal account ko, pinahack mo pa. Hindi ba kaduwagan sa isang general ang gumamit ng excessive force to intimidate a person, John Abinis, a civilian,
and a part-time vlogger para mo ako iharas, pati pamilya ko? May pamilya ka, may pamilya rin ako. Pinasok na ng mga PNP personnel yung bahay ko na videohan na. Wala na akong maitago. In fact, many people sabi niya, John, magtago ka. Magtago ka, John, dahil si Tory, demonyo yan. Totoo namang demonyo ka, Tory. Alam mo, ang pinaka-delikadong kalaban, yung duwag. Kasi yung duwag, hindi yan lumaban ng harapan. Patalikod yan, tumira. Nakita mo yung picture mo, General Tory? Fully armed, full battle gear, may helmet pa. Akala mo gera sa Mindanao yung papasukin mo? 2 battalions of fully armed PNP personnel. Mukha kang matapang. Tapos ang pinasok mo simbahan? Is that your definition of honor, integrity, and bravery? Yun ba ang maging CIDG chief ka dahil nangharas ka ng mga kababaihan, ng mga religious personnel? You used tear gas? You desecrated their worship place? General Tory, you are not worthy of your rank. You are a kiss-ass PNP personnel. Sa Tagalog, sip-sip ka lang. At kung hindi ka sip-sip at hindi ka duwag, uulitin ko, do not use CIDG, do not use PNP, come to my house and challenge me in any kind of fight para i-prove mo that you are a worthy general, a worthy leader. So para sa nakikita ko, you are nothing but a bully. Hiding from your rank, bullying lower ranking officer, forcing them to do and harass people that is critical, who are critical to the government. I do not have the money to call for a press con. I am just a freelance consultant, so wala akong resources. Ano ba ang laban ko sa'yo? That's why I have to do this live. I am even struggling how to find a lawyer that I can afford with my own money. Because in the last several months, I tried and dedicated myself into telling the truth and awakening, gisingin ang mga natutulog na Pilipino, lalo na yung mga military natin at PNP na pinabayaan na lang ang gobyerno ni Bongbong Marcos magnakaw ng magnakaw ng magnakaw, mangharas ng mangharas ng mangharas, tirahin ng tirahin ang Duterte family. So I made it my own personal advocacy na magsalita for the truth, for the Filipino people. At ito ngayon, General Tory, Nicolas Tory, fresh from being promoted to CIDG chief for raiding with a 2 battalion personnel, PNP personnel, harassing a religious group. Yon ang accomplishment mo. You are a human rights violator. Payag ba ang PNP, mga pulis, na ang leader nila ay duwag at human rights violator? Hinubaran mo na ako, PNP, CIDG Chief General Tory. Inasok mo na yung bahay ko. Nasa iyo na yung lahat ng video kung ano yung layout ng bahay ko. Nakita mo na. Kahit pa sinabi ng mga tauhan mo na, Sir, we are just doing our job. Still, it was illegal from the very beginning. Dahil it was based on an accusation na hacker ako that I illegally accessed PNP files, PNP computer system. Hindi nga ako halos marunong mag-live. I'm using the phone of my partner. And I am compelled to do this live dahil wala akong kalaban-laban. Mismong FB account ko, binubuli pa ng gobyernong ito. Di ba nakakatawa? Nang tinitira nyo yung maliliit at yung mga weak na walang kalaban-laban? So, General Tory,
Tinawanan mo ako nung umiyak ako, so I'm challenging you to see me face to face. Yung maraming civilian ang makakita. Huwag yung in the middle of the night para walang civilian na makakita, walang media na makakita. Pakita mo matapang ka. Bugbugin mo ako. Pakita mo na talagang ikaw yung boss. One-on-one tayo. Pero pag di mo ginawa yun, duwag ka. Pag di mo ginawa yun, General Torre, pag hindi mo ako pinersonal, mag-file ka lang na mag-file ng case, tapos magpadala ka ng magpadala ng mga PNP personnel na magsasabi sa akin, sir, inutusan lang kami. Aba, duwag ka. You do not deserve to be your ambition of becoming a PNP chief. Bakit ba atat na atat kang mangbuli ng maliliit na tao, General Torre? Bakit civilian lang na tulad ko at religious group na KOJC lang kinakaya mo? Bakit di mo tinitira yung mga drug lords? Bakit di mo arestuhin yung mga smuggler? Bakit di mo personalis pagsasampalin yung mga killer, mga hold-upper na nasa daan? Halos lahat ng Pilipinas, naglipa na, bumaha na yung mga killer. Bakit hindi mo ginawa yan? That is your job, sir. Yet you took time to file a fabricated case against me and spend money, airplane, para yung mga Tagalog na mga tao mo mismo ang manghara sa akin. Pumasok kayo sa bahay ko with 4 people doing video, focus on me, and very aggressively took my phone and even did not allow me to have a lawyer, only to realize na hacking pala yung pinail mong case. Can you face me, General Torre? Anytime, any day. Because I am willing to face you and see you eye to eye. Because I feel na duwag ka. Himod puwit lang yung kaya mo. Here I am, June Abinis, ordinary Cebuano, challenging you. If you are not ready to kill me, at least face me and let's have a fist fight. Suntukan lang tayo. Para walang ano. I think it's legal na magsuntukan lang tayo with our consent. Para mapanood ng mga PNP personnel gaano kakagaling sa suntukan. Para mapanood ng mga PNP personnel na yung general nila talagang matapang. Dahil so far, ang nakikita ko na General Nicolas Torre ay himod puwit, bully sa religious group, at nagpapadala ng 20 armed CIDG police personnel para ibully ako. Only for me to learn na nasa Radisson Hotel ka pala. Bakit ka andito sa Cebu, General Torre? At bakit mo pinaread yung bahay ko the night before na magkaroon ng big rally, Cebu People's Indignation Rally? Inutusan ka ba na at all cost dapat hindi magkaisa yung Cebuano sa rally? I understand you've been monitoring me. I understand you have an army of police personnel na dapat sana nanghuli ng mga drug lords, mga addict, saka mga kriminal. You are using them to monitor me and harass me. Are you preparing your secret assassin group to kill me? Kaduwagan naman yan, General Torre. Tinitingnan kita sa interview mo, hindi ka nga makatingin ng Twitch camera eh. At may narinig ako, unverified. So I have to ask you this question. Totoo ba na tumanggap ka ng 200 million pesos bilang suhol sa pagharas sa KOJC? Totoo ba, General Torre, na mayaman ka na ngayon? Bakit ako ang pina-search warrant ng PNP? Siguro PNP
ang i-search warrant nyo, yung general nyo na human rights violator. Tingnan nyo kaya yung bahay ni pakitingnan niyo na rin. Alam kong maraming totoong PNP personnel officers na pro Duterte. Marami kayo dyan. Kasi si Duterte naman nagpataas ng sweldo nyo eh. Mga sir, secretly, pakitingnan yung lifestyle ni General Torre. Because I heard na he received 200 million bribe money to implement the harassment of KOJC. I am not asking, I am not accusing, I am asking. I am personally asking you, General Torre, how true that you received 200 million pesos as bribe money? And I am also asking the secret heroes na nasa PNP, pakitingnan yung boss nyong sip-sip. Yan si General Torre is not there to serve and honor the PNP. General Torre is using PNP to advance his own personal interest. And mind you, sabi nga ni Duterte nung last rally ni Tatay Digong, hindi habang buhay, hindi forever ang ranggo ng mga pulis sa PNP. One way or another, bababa ka dyan. Either you retire or you die. So, General Torre ng CIDJ, pakatandaan mo na hindi ka forever nasa pwesto at powerful. Me as John Abinis is just a nobody. You can send one assassin and put a bullet in my head and everything is taken care of. Ganyan ka-powerful. But you will never be remembered na isang matapang na general. You will be remembered as a human rights violator, as a man who served a drug addict president, and as a man na himod poet. So, andito lang ako sa bahay ko, General Torre. You can come anytime. Do not send Major or Colonel to harass me. Marami silang ayaw gumawa ng ganyan. Ayaw, it's not honorable to harass or scare an ordinary person like me. I am not armed. I am an ordinary civilian. Walang honor. In fact, nakita ko sa mata ng mga nag-serve ng na talagang they were just ordered to harass me. But then, after 4 hours, I said, sir, hindi po kami kalaban. We're just doing our job. And I said, okay, understood. They were sent to my house kasi si General Torre, a corrupt PNP general, is only using them to harass me. And worse, he is not doing it for the Filipino people or the PNP organization. He is doing it for his personal ambition na mabango sa bangag administration and hopefully maging PNP chief. So sinabi ni Tatay Digong sa rally na magiging madugo ang laban na to against the dictatorship of Bongbong Marcos. And it's now clear to me that ang asong ulol named General Torre will be using the full force of the PNP to silence ordinary Filipino citizen like me for telling the truth. In fact, nagsinungaling na siya na hacker ako. Kaya nakakuha siya ng search warrant. Kaya pala, ayaw ng mga PNP personnel na pumunta sa akin na may lawyer. Because they know they lied. Nagsinungaling sila. Ang hirap, no? June Abinis, ordinary person trying to help organize a big rally. Tapos, the day before, midnight, ihaharas ni General Torre para di lang matuloy ang big rally ng Cebu supporting Duterte candidates. Tapos, ang mainstream media, Inquirer at ABS-CBN, ang in-interview, yung bully. Pinagtatawanan ako, why am I crying on my live?
feeling na siya yung matapang na tinalo niya ako sa suntukan. Sir, General Torre, sa mata ng mga Pilipino, you are a clown. Not a resemblance of a brave police yung mukha mo. In fact, you are known as Diwata. Yung Diwata na baklang vlogger. Dahil ang tingin ng mga Pilipino sa'yo, baklain ka. So this is your time to prove to your big boss, Tambaluslos and Bangag, na matapang ka. Face me, see me eye to eye, at magsuntukan tayo. I will not file charges against you. Gusto ko lang makasuntok sa mukha mo. Gusto ko lang maramdaman mo ang suntok ng ordinaryong John Abenes dadapo sa mukha mo. Handa ka ba? May pa-helmet ka pa? Full battle gear? Religious group lang naman yung lulusubin mo? You send 20 personnel to harass my home? Scare my family, my daughters, my 80-year-old father na natruma na? Pag may kakatok sa bahay namin ngayon, tingin namin civilian clothes na police. Have the dignity to send patrol cars. Bakit ang pinadala nyo rito, mga private cars? Kung nagkabarilan, you can easily hide na hindi naman mga pulis yun eh. Kung mga nagkakamatayan, you can easily say, oh, wala naman, maybe may kalaban si John Abenes na iba. Because you were not using uniform policemen. Talagang mga Tagalog speaking pa pinadala mo, General Torre, ha? At saka, yung isang korporal na gustong arestuhin yung misis ko kasi daw maingay. Ang tapang! Tapos, nung pababa na ako, mga 4 o'clock, nakita ko nag-flirt sa dalawang dalaga kong anak, yung demonyong PNP personnel na korporal na matapang na nanghara sa misis ko. He did not know na andun ako sa ground floor. Kunyari, nag-explain pa yung demonyong korporal na yun na Tagalog speaking. He unnecessarily do some explaining to my scared daughters na huwag kayo matakot ma'am, blah blah blah. And I can see him flirting with my 2 daughters, 22 and 10 years old. Pero yung dalawa kong anak was standing there, ready to fight because they want to protect their lolo, 80 years old. Putang ina! You come to my home and harass me? Tapos, nag-flirt pa yung corporal na putang ina sa anak ko? I will show you the face of that corporal. May video ako. Walang gana ang demonyo. May plano pa sa anak ko. Ang panawagan ko sa lahat ng PNP personnel, we understand. Trabaho lang. But please, have also the courage to speak the truth. Dahil hindi lang po John Abenes ang pinapatay slowly. Ang pinapatay po ang demokrasya. General Torre is not there to serve PNP. At hindi mangingimi yan, tatapakan ang sino mang junior PNP officer for his personal ambition. I intend to file a case ng isang police major at yung isang lower ranking PNP officer na nagfabricate at nagsisinungaling sa judge na isa akong hacker. Now my cellphone and my PC are on their possession, including my bank account access and my GCash access, and all my private conversation with my friends, my acquaintances, and business partners, and my relatives. So basically, right now, I don't have anything. Wala akong kalaban-laban dahil wala akong matawagan. Wala akong, I cannot warn my contacts.
and they will scare everyone na connected to me. All for the fabricated complaint na hacker ako. So, sino ngayon ang fake news? General Torre. Di ba ikaw ang fake news na pinalabas mo na you filed a case dahil sa nag-post ako sa social media na talagang totoong nagkasakit ka? O ikaw na nag-file ng case, nag-secure ng warrant na hacker ako? Violation of Article 154, unlawful use of means of publication, unlawful utterance. This is not cyber libel. Of the Revised Penal Code, and then Section 6, Republic Act 10175, otherwise known as Cyber Crime Prevention Act. Sabi dito ni Judge Soliver Peras, wherefore, by virtue of this WSS-ECD, which is warrant to search, seize, and examine computer, you are hereby authorized, addressing to the PNP personnel, to search, seize, and examine the computer data in relation to the illegal access to the information, data, and computer system of the Philippine National Police that may be contained in and including the following, yung mga laptop ko. So, I was shocked when I reread this, mayroon silang authority to search and seize, examine computer data in relation to illegal access of to the information, data, and computer system of PNP. How can I access your data when I cannot even access my phone? I cannot even properly check my phone without the help of my wife. Lantaran ang kasinungalingan mo, General Torre. So next time you harass me, please, yung totoo naman. Huwag mong dungisan yung pababa ang integrity ng PNP. Mababa na yung dignidad ng mga PNP personnel natin. Pinagsisinungaling nyo pa. June Abenis, hacker? Tapos, isisis yung... It's a very classic case na you want to pick some evidence in my personal phone. You already violated my privacy. How can I transact now? How can I buy online? How can I withdraw my account? For all I know, you already access it. For all I know, you already violated the bank secrecy law by secretly hacking on my account using my phone. Isa lang masasabi ko sa iyo, General Torre. Maglalaki tayong kausap. Come to my house and see me face to face. Mag-usap tayo. Show the whole Filipino nation na matapang ka. Pag di mo ginawa yan, hahanap ako ng pera, hahanapin ko yung address mo, and in 10 days time, pupunta ako sa harap ng bahay mo. I will challenge you in a fist fight. Tandaan nyo yan. But I will first give you the pleasure of coming to my house para bugbugin mo ako. I will be honored to land one punch in your face. Kasi sa tingin ko, umakyat ka ng malaking ranggo, hindi sa katapangan, sa kasipsipan, himot puwit ka. Tingnan mo yung mukha mo. Not a semblance of honor. Not a semblance of bravery. You cannot even properly look into the camera and tell what you think. Because you are not your own man. You are a puppet, utusan. Tama si Digong. Ang katapangan ng tao ay nasa prinsipyo. Wala kang prinsipyo, General Torre. At sasabihin ko na ngayon, wala kang bayag. Ngayon, kung may bayag ka, pumunta ka sa bahay ko. Aantayin kita. Sa harap mismo ng bahay ko. Magsuntukan tayo. Pag di ka dumating in 2 to 3 days, ako pupunta sa bahay mo. Hahanap ako ng pamasahe. At kung sino man ang nakikinig dito,
na mabigay yung address ni General Torre. After all, he is a general, he is a public officer, he is a government employee. It should be on the record. Huwag ka magtago, General Torre. Pulis ka naman so dapat matapang ka. Hinubaran man na yung pagkatao ko. Alam na lahat ng PNP personnel kung saan ako nakatira. You can put a bullet in my head anytime and you can just claim na may kalaban ako. But now, I want to challenge you before you have the time to kill me and charge it to ano. I want the whole Filipino nation na ang kalaban ko, ang duwag na si General Torre. Sabihin mo, okay, matapang lang yan because he's a nobody. Ba't mo ako unang-una binuli? Ngayon, I'm standing up. Do not think that you are too big for the criticism of the Filipino people and ordinary people from ordinary people like me. Lantaran na to. Bisaya imong gihagit, General Torre. Siguruha nga isog ka. Kaya daghan ako'y giingon nga, maisog ko, isog ko. Anhidris balay. Kay gusto ko makatilaw kag kumo nako. Bisag isa ra gyud. I'm sure you know some martial arts or boxing. And I know a little bit of boxing also. Sampulan natin ang matapang na general kung talagang magaling. I will be honored to be defeated by a general. Pero huwag kang magtago sa mga officer mo. Huwag kang magtago. Biruin mo, I have a lot of things to do. But I have to do this live because I want to fight you. I cannot call a press con dahil wala akong pambayad sa venue, mga hotel, and even to call reporters. And kaya nito ako sa ano. And hopefully, lahat na nakikinig, please share. Para naman, walang excuse si General Torre na hindi niya nalaman na I'm challenging him. Pumunta ka pa nga dito sa Cebu eh. So, there's a big chance na while your people are harassing me, invading my home, nasa hotel ka, sipping some expensive whiskey. Celebrating your victory. Victory ba yan? Harassing an ordinary person? Bravery ba yan? No. That's cowardice. So ito na, lantaran na to I'm not hiding. I'm not hiding. I'm not running away. I'm laying my life right before you, General Torre. I already accepted the fact that I will die this year. Can you say the same, General Torre? O baka mawili ka sa kayamanan mo? Magkano ba sweldo ng general? Lumaki lang yan dahil pinalaki yan ni Duterte. And I'm also calling the mainstream media. Inquirer, ABS-CBN. Ipatas niyo yung laban. Interviewin niyo rin ako. O ikot niyo itong live video ko. That I am challenging General Torre to see me face to face. Para magkaalaman na kung talagang matapang siya. Do not hide behind your rank. Do not hide. Huwag ka magtago sa likod ng mga PNP officer. Harapin mo ako ng lalaki sa lalaki. Kung ayaw mo ng physical competition, mag-usap tayo. Ginawa mong personal ang laban na to, di mag-personalan tayo. Tinanong ko lang kung nagkatotoo bang nagkasakit ka. Tinanong ko lang kung papadalhan ka ba ng Malacanang ng Bulaklak. Tinanong ko lang baka maunahan ba ng KOJC na mapadala ka ng Bulaklak dahil nakita ko ang mga KOJC kahit hinahara sila ng pulis, pinapakain pa rin, binigyan ng tubig. Kahit yung mga pulis na yun, iniihian yung place of worship nila, inaalagaan pa rin ng mga KOJC men and women, yung mga pulis na mismo na tormentor nila. Yun ang tinanong ko, General Torre. Paano, bakit mo ginamit yung pamilya mo? Kunyari, nasaktan ka. So ngayon, papadala ka ng 20 armed personnel sa bahay ko.
Tapos, tuwang-tuwa ka. Kantsaw ka sa akin na iyak-iyak ako. Ito, hindi na ako iyak. Pag nagkaharap tayo, hindi ako iiyak. Sagutin mo ng punto por punto yung hamon ko sa'yo. Huwag ka magtago sa ranggo mo. If you cannot deal with me in person, resign as a general. Nakakahiya ka. Lumaki tayo na ang tingin natin sa police, matapang. Kahit nga yung PFC, private lang o ano, tingin natin may armas, matapang na eh. General pa kaya? So matapang ka nga, general ka na eh. I assure you, I will not file a case against you pag nagsuntukan tayo. I just want to land one good punch in your face para malaman mo na yung tapang mo talagang totoong matapang ka. One punch lang ang hingi ko sa'yo, okay na ako. Dahil pag nagkataon na ang taong bayan ang gustong makapan sa mukha mo, milyones na suntok ang aabutin mo. Kala mo, General Torre, you're standing on a solid ground? No, sir. You are standing on a weak ground because your boss is a drug addict and a criminal. Di ko alam kung itong bahay ko, nilagyan nyo ng mga surveillance or mga eavesdropping device. Tsaka yung vehicle ko. So I just decided na may nagsabi sa akin, John, yung bahay mo contaminated na yan. Yung bahay mo, John, yung vehicle mo contaminated na yan. You are a live target na ngayon. So, sabi ko, how can I live in fear? Parang wala na. I'm already a dead man walking. I can die anytime. So, I'm here coming. At first, sabi ko, okay, magpapalamig muna ako, alis muna ako sa bahay ko. But then, I realized, I have kids, I have my father living here. Nakakahiya naman sa pamilya ko na magtatago ako tapos sila nandito, aharasin nyo. E di, patayin nyo na akong una. Pag di mo ako napatay ngayon, this month, Tori, ako pupunta sa bahay mo, barilin mo ako ha. Pero isa lang gusto ko, masuntok kita sa mukha. Ang dati ang gusto kong suntukin yung mga quadcom eh. Kaso sinabi nila hindi ka makakasuntok, John. Dahil marami, baka pagtayo mo pa, arestado ka na. Ang dami rin nila eh. Yung pari na bastos na demonyong mukha, si Abante, na demonyong mukha, si Barbers na sana kababayan ko na dating Duterte guy, na iwan ko anong nangyari kay Barbers, idol ko yung tatay nun eh. Totoong matapang yung tatay eh. Si Barbers naging nakakahiya na Surigao nun. Si Paduano, ang tapang ni Paduano. Masama ang loob ko. Mr. Contempt. Oh, Mr. Contempt, tapang ni Paduano. Ang daming napatay na yan si Paduano. May amo yan, mayaman. Yung si Paduano may pinanser yan sa Negros. Mayaman yan. So, nagpartilis ang killer, yung rebuilding. Pinakulong pa yung kernel. Kaya kayo, mga active PNP personnel, active military personnel, sir, tingnan nyo natin yung Congress. Mga terorista na yung nagpapakulong sa mga PNP personnel natin. Tapos yung head ng CIDG natin, duwag na human rights violator, sip-sip pa. Tapos yung PNP chief natin na Marvel, pro-drug, pro-illegal drug. Hindi raw addict pag nagsasyabo. Nagpapadagdag oras lang daw for economic purposes. We are already a narco state. My point is, kung lahat ng haharasin ng Quadcom, ng Tricom, at haharasin ni CIDG Chief Diwata, CIDG Chief Nicolas aka Diwata Tori, kung lahat tayo magtakbuhan, parang ang sarap naman ng buhay nila. Kaya, when I make this live, I already decided that I am ready to die. Not because I am brave, but because I don't want the whole Filipino people to be bullied by coward people na mga walang bayag
tulad ni Tory, tulad ng mga quadcom na sila Abante, si Barbers, si Paduano, na nagtatago sa Ranggo. That is the whole point of this video. So sa mga nakikinig po, salamat po for spending time to listen to me. I am not asking for your sympathy. I am not asking for any favor. All I'm asking is, let's support the fight against tyranny and dictatorship. Let's resist in any way we can. Dapat lumaban tayo. Ako, nabasa na ko. Handa na akong maligo. At ito na nga. If General Tory expect me to run and hide, well, I'm here. I decided to face him. And I'm very eager to meet him eye to eye. Huwag kayo maglaaway, Tory, sa social media at saka online. Bakla. Let's meet in person. Punta ka rito sa bahay ko. Pag di ka pumunta, ako pupunta sa bahay mo, sa office mo. Para equal naman yung laban. Nakita mo na yung bahay ko eh. Di ko alam yung mansion mo. Para makita rin kung anong nakaparking doon. Kung sino yung may alam sa bahay ni General Tory, paki-video baka yung mga Porsche niya, mga Mercedes-Benz niya, itatago niya after hearing this. Tulad ng ginawa ng mga vlogger na in-expose yung mga luxury items ng mga Quadco members. So, I'm asking our netizens, help me on this fight. This is not my fight. This is our fight. So, expose natin yan si General Tory. Kasi I really heard from a credible source na tumanggap siya ng 200 million. So, I'm asking. I'm not accusing, but I'm asking. Gaano ka na ba kayaman, General Tory? At bakit, kung talagang matapang ka, bakit ang binubuli mo, mga religious person at saka vlogger na tulad ko? Bakit ka nagsisinungaling na hacker ako? Bakit ka mag-send ng 20 armed personnel sa bahay ko? That is not bravery, that is cowardice. Takot, wala kang bayag. So I issued already my challenge. The ball is in your hands. Alam kong baklain ka, General Tory. Hindi ka nagpapalagpas ng salita, kumbaga tit for tat kay. Kaya I decided na huwag na tayo mag-away sa media kasi mas talo ako eh. Marami kang mainstream media, ABCBN saka Inquiry yung spokesperson mo eh. Mga malalaki na mga legacy mainstream media. Ako, ito. Kawawa naman ako. Bayad paid stream media. Oo. Ako. Ito, may nanonood. 297 na live viewers. Running 200. Kanina naging 400. Yun lang. And sana ma-share nila ito para makarating naman sa kay General Diwata. I'm already, all in ako sa, all in ako. Pinasok mo na yung bahay ko, sinalaula mo na yung pamamahay ko, binidyo mo na lahat. Kaya, yun. Tapusin natin ito, General Tory. Do not try to torture me with mga kaso-kaso. Pangbakla yan. Harap na tayo. Harap na tayo. Ipakita mo na talaga, di ba, yung isang hero na PNP General na talagang matapang tapos nag-challenge yung nobody na John Abinis. Pumunta ka rito, sampalin mo ako. Pero huwag kang magtago sa mga private na mga lower ranks, ha? Yung ikaw ang harap sa akin. I want to see you eye to eye kung talagang matapang ka, General Tory. Tsaka dalhin mo yung may patrol ka, ha? Dapat naka-uniforme kang, gago ka. Mag-uniforme ka, tsaka yung mga medal mo, pakita mo. Ito, may isog ako. General Tory, isog ni Dong. Wa ko mahadlok ni mo, Dong. Yawa ka. Yawa ka. Tsaka, pag nagkaharap ka ng camera, gumawa ka ng statement, make it personal. Ha? Sabihin mo, putang ina mo, John. Sabihin mo, I want to punch you in the face. Kita tayo. Darating ako. Mag-research ako ngayon sa bahay mo o yung office mo. Kasi pag di ka dumating dito 2 to 3 days, if I can find money to buy a ticket para puntahan yung office mo o bahay mo, pupuntahan kita. I want this fight to end between you and me. This is personal. Huwag mo akong iharas-haras na parang dadaan ka muna sa akin. If you cannot silence me, if you cannot see me eye to eye, if you cannot humiliate me,
Huwag ka na mag-ambisyon mag-PNP chief. Bawal mga duwag dyan. Ayos na ha. Lahat ng level, sinabi ko na. Lantaran na to. Spare mo na yung ibang vlogger dyan. Huwag nyo na iharas. Ako na lang iharas mo. Send someone to shoot me. Fine. As long as I'm alive, I want to see you face to face. Just want to land my... Gusto ko lang magkasuntok sa mukha mo. Ayos na ako. Kasi yung tapang natin minsan, nagtatago tayo sa ranggo natin, ang tapang natin. So, parang kumbaga sa ranggo, langgam lang ako. Sarang akong langgam. Pero itong langgam na to, kakagat to, General Torre. May bayag ito. Yung ranggo mong dami, ito, maisog. Mag-research ka o ano ibig sabihin ng maisog. Pag pumunta ka rito, huwag ka nang dumaan ng hotel, diretso ka na sa bahay ko. Pakita mo sa mga tauhan mo na ito. Ito, General Torre nyo ha, matapang to. Tatadyakan ko yan si Junabinis. Sasampalin ko yan. Huwag kayo makialam. Yun, kanya natapang. Oh. Lumaki ako sa Mindanao. Iba ang batas doon. Pag mayabang ka, patay ka. Kaya hindi ako takot mamatay dahil lumaki ako na alam kung pwede ako mamatay kahit saan. Kaya nga, may respeto tayo sa kapwa eh. Ito si General Torre, walang respeto sa kapwa eh. Pumunta pa ng Davao, nagbitbit pa ng 2 billion na at 2 battalions. Kala mo matapang sino yung... Siguro to si General Torre. Pag napunta yan sa Muslim area na rebel infested, nanginginig siguro bayad niyang gago na yan eh. I grew up in Jatagon, Lianga, Surigao del Sur. Killing field yan. Madalas gera doon. Uncle ko napatay na. Binaril. Weekly may patay doon. So part na yan sa buhay ko. Yan ang kinalakihan ko. Kaya kung suntukan lang, sampalan lang, wala yan sa akin. Yung General Torre na yan, hindi ko naman masabing hindi ko kasi na-research eh. Pero may tumawag. I'm doing this because alam ko si General Torre, lahat ng harassment gagawin niya. Lahat ng mga personel niya dadadaan dyan sa bahay ko. Tatakutin niya ako. He wants to silence me. Kaya diretsahan na to. Para wala na, harapan na. Huwag na tayong gagamit ng ibang pulis dyan na bayad pa ng gobyerno para mangharas sa akin. Diretsahan na. Sayang naman yung pera ng gobyerno para harasin ako. Diretsahan na. I already decided. I'm ready. So sana ma-share to ng mga nanonood, ng mga vlogger. And you can make it a clip para lahat ng kaso i-file na ni CIDG chief. Pero wag siyang magtago sa ranggo niya sa mga legalities. Wag siya magtago. Pumunta siya sa bahay ko. Harapin ko siya. Pag hindi, ako pupunta sa opisina niya. At sana may media doon. Dahil wala akong capacity to bring in media. Wala akong pangbigay ng pamasahe sa kapangkain. Eh si General Torre, super yaman yan. Pag CIDG chief ka, naku, daming perang aabot sa'yo from the legal source and illegal source darating sa yan. Kaya siguro atat-natat maging PNP chief yung baklain na yan. So, isa lang kalaban mo. General Torre, Junabinis lang ha. Junabinis na nobody. So, anong sabi mo? Iiyak-iyak ako? O sige, hindi na ako iyak. Harapin mo lang ako. Hindi na ako iyak, General Torre. Actually, yung iyak ko, galit yun eh. Galit na putang ina yung kalaban kong bakla. Gumamit pa ng mga kernel just to intimidate me. Kaya, instead of running away, I'm moving forward. Kung sino man yung nakaligid-aligid dito na mga CIDG personnel, PNP personnel, umuwi na kayo. Gusto nyo, baril nyo ako, lalabas ako. Lalabas ako. May aligid-aligid dito sa bahay ko eh. Total, nakita nyo naman yung bahay ko eh. Yan, nasa second floor ako. 20 personnel at least nakaabang dyan. Tapos sabi ng mga
kapitbahay ko, ang daming nakamotor aligid-aligid. Doon pa sa likod ng bahay namin. Nung araw na yun. Mga Tagalog speaking. So wala na. Ano pang itatago ko? Tago pa ako para matakot? Baka mamatay lang ako mabulunan eh. Tapos tatakbo pa ako eh. Wala na akong pera wala na akong pera pang ano? Para hide, magtatago. So ito na, may material ka na, General Torre, wala nang excuse to ha. Wala na rin akong excuse. Inayos ko na yung ano, wag na tayo magirian. Pinapanadali ko na sa'yo para madali yung trabaho mo. Para after you silence me, you kill me, or you punch me, or humiliate me, para marami kang maharas. Sayang naman yung oras mo na binayad sa'yo ni Bangag sa kanitang paluslos. Sayang naman, di ba? So madaliin mo na akong trabahoin. Bilisan mo na. Punta ka na rito sa bahay ko. Huwag ka na magsinungaling na hacker ako. Sabihin mo lang na talagang matapang ka, gusto mo akong sipain, you want to silence me, diretsahan na para wala nang ano, paligoy-ligoy pa. Yung mga spy mo dito, pauwi mo yan ng bahay. O, papuntay mo na para akyat, para barilin ako. Para diretsahan na. Sayang yung gasolina eh. General Torre, bilisan mo ah. Wag, yung scare tactic. Sayang gasolina. Isang bala lang kailangan nyo para i-silence ako. Isang bala lang. Pero isa lang hiling ko, pag matapang ka, harapin mo ako. Para magkasukatan tayo. Kakahiya naman sa PNP, si IDG chief nyo, walang bayag. Nambubuli lang ng lower ranking officer. Nang utos lang para sa personal na ambisyon niya na maging PNP chief. Tangina. Yung mukha ng mas bakla pa si tingnan kaysa kay Diwata eh. Nakakahiya naman sa matatapang natin ng mga PNP dyan. Kakaya yung boss nyo, si IDG chief o maging PNP chief nyo, walang bayag. Tsaka pag magsalita, parang walang laman eh. Sa tingin ko, hinahiri ni BBM dahil yung baga, utusan lang talaga yung capacity ng utak niya. Mag-live yata si EB, no? Tawagan ko muna si EB. I will return or do a live with EB Hugalbot kasi di ako sanay mag-monologue, but I'm just letting out all my emotions kasi I don't want fear to invade my mind and heart. And I cannot live in fear, and I do not entertain the thought of running and hiding. I want to face my enemy and look him in the eye. Sana matapang ka, General Torre. Tsaka pag pa-interview ka sa mainstream media, huwag kang pasaring-saring ng salita. Kumprontahin mo na ako. Huwag mo na yung sabihin, ngayon, nangiyak-ngiyak ka, tapos, yung ano, sabi mo, John, I'm accepting, challenge accepted. You want to face me in my face, I want to kick you in your ass. Yung ganun. Ano lang, yung tapang lang yun muna, kasi salita lang to, hindi pa to ang tapang na totoo. Yung totoong tapang mo at tapang ko, the moment magkaharap tayo. Weapon of your choice o suntukan, fine with me. Pero huwag ka magtago sa ranggo mo at sa mga tauhan mo. Nakakahiya sa buong Pilipino. Sinabi pa nila ng mga Pilipino matapang. Ako, Bisaya, kung matapang ako, paninindigan ko yan. Kakahiya naman sa mga Bisaya. Sabihin mo, Jun, kakahiya ka, Jun. Wala kang goyan. So, yan. Punta ka ng Cebu, balik ha. Balik ka ng Cebu. Yung rally, para yun sa mga tao, para makapagsalita sila, mapil nila. So, I don't know kung ano, but the share is only 270. Pero, I cannot dictate because I'm just an ordinary person. Wala akong capacity na darating talaga to. Pero I hope with the help of fellow vloggers and netizen, makarating to kay General Torre. Let's not give him an excuse na sabi niya, actually, di ko nakita.
So, ayan na. Sana may mga mainstream media din na ano nila yung challenge kasi magandang scope to eh. Civilian at general magsuntukan, di ba? General Diwata versus June Abinis. O, fake news daw ako eh. Pero ang fake news pala, si General Nicolas Torre. Dahil ginawa niya kong hacker. At ngayon, ang phone ko nasa posisyon niya. Alam niya. Parang parang yung laban, unfair. Okay, wala may ebidensya. Kuha na lang ang cellphone. O, wala siyang ebidensya. Kunin yung cellphone ko. Para lagyan ng ebidensya. Gusto ko sana, ang dami kong gagawin eh. Pero I need to face the problem Utang directly. inakaturi. Sabi ng misis ko, putang ina ka, Tori. Dilantad, hinaras mo na yung misis ko ha, hinaras mo yung pamilya ko. Utang ina. Sana tayo mga netizen, expose natin kung gaano kayaman si General Tori. Tingnan natin yung mansyon niya, mga sports car, baka marami. Tatanong lang ako ha, tatanong lang. Kasi talagang, Istinyawa ka. pistingyawa daw ka, Tori, sabi ng misis ko. So, nagkakamali ka, bay. Nasayop ka, bay, o panghagit na ako. Kaya di man kumudagan. Di sa kumahadlok imong pusilon. Good ra ko. Ano man? Kapoy, oroy, magdagan-dagan. Nya, matay ram hapon ta. May panguna kung mamatay, para ani nga kausa nga, pahilo mo ning mga demonyo nga mga bangag nga administrasyon. Kiha na ko ninyo, bahala na diya tanan. Pero, di gyud ko mo hilom mo. Tingog gyud ko sa akong gusto. Stingyawa. Kita rin kong digong. Natakdan ko sa isog digong. Sus, kung ngapay kusog si digong. Gikuha yung cellphone ni John para lagyan nyo ng ebidensya kasi wala kayong ebidensya. Pakicheck ko na ang ni Ibini. Nakalusot mo search warrant, may di mao. So sa nanonood lang, this video is me challenging General Nicolas Torre to come to my house and face me and see me eye to eye. Huwag na niya gamitin yung PNP personnel, huwag na siya gagamit ng korte para magsinungaling na hacker ako. Gusto ko, harapin niya na ako ng diretsahan. Let's make this a personal fight, personal conflict. Kasi personal na to eh. Pinasok mo na yung bahay ko, General Torre. Ikaw, private complainant ka? Paano ka naging private complainant? The Supreme Court already ruled na hindi pwedeng balat sibuyas ang mga public officer. Tapos nag-ambisyon ka pa maging PNP chief. Bakla ka, tangina ka. So ayan na ha, wala nang pa-cute-cute na statement. Diretsahan na to. You invaded my house and you harass me, I come out clean. And I'm calling you out, General Torre. Hinahamon kita, magharap tayo. Kung ayaw mo ng personal na physical contact na confrontation, pwede tayo mag-usap. But just give me the opportunity na makita ka sa magkatinginan tayo ng ito ay. Kasi walang honor sa akin, nakita ko yung Lieutenant Colonel na at saka Major na pinadala mo rito tapos sasabihin lang na, sir, we're just doing our job. So this time you cannot hide, General Torre, na you're just doing your job because you are filing a personal case. So this is personal. So I think I've said enough. Baka meron ding magla-live din kami ni A.B. Calvo. So baka pwede akong makapasok doon. Kasi yung monolog ko pabalik-balik na. But I'm just making sure na hindi ma-misinterpret yung live na to. I'm making sure na General Torre can see this whole video para makita niya na yung hinatas niya na gusto niyang takutin, hindi po natatakot. I will take the bullet intended for me, General Torre. I need to come out very clear. I do not want to live in fear. Ayokong I can die only once, so I have to live my full. If my days are numbered, so be it. But John Abinis will not run and hide. And anybody na nautosan na assassin sa akin, just think na, is it honorable to kill somebody na walang kalaban-laban? Kaya sabihin niyo na yung boss niyo, boss, ba't pa natin to barilin? Inahamon ka na, boss eh.
Pakita ka ng bayag mo, boss. Sabihin niyo yung boss niyo, ha? And officially, I think the PNP 90% matitino. Officially. Totoo, talagang nagtatrabaho lang kayo. Pero kami mga Filipino civilians, talagang umaasa kami sa mga pulis at saka military na sana naman talagang kampihan natin ang taong bayan. Huwag yung mga kurakot. So I'm ending this live. Salamat po. Paki-share para si General Nicolas Torre will have no reason to hide from his rank or sabi niya hindi niya to na challenge, hindi niya to na rinig. So yung mas mabuti na yung ano. And yung kaso na final niya maka-ano rin ako ng affidavit. I will do my personal affidavit of what happened so I can file the case also. At saka lalapit ako sa Commission on Human Rights. And we'll talk to my lawyer hopefully within today. So I think that's all. Siguro I can entertain few questions. Hindi ko alam ano yun. Watching lang yung nandito. i-end ko na. So salamat po sa lahat na nakikinig. And please share para walang issue si General Diwata na hindi niya narinig yung challenge ko. Private complainant na pa General private day siya. Oh, private complainant tapos General active. Yapang. Bye-bye. Saludo sa mga nakikinig. Thank you for the support. Salamat. Salamat kaayo sa tanan. Pasensya na, nagtagalog ko para wala ko excuse ng bakla nga. Huwag kalimutang mag-like at share sa mga YouTube channel. Alon palagi kayo